Whoop! So what's good, boys? My name is Sean. Welcome to another video, boys. Another day, another vlog. So ito nga yung aftermath ng ano natin, ng refeed sana, kaso naging cheat day. Sabi ko, di ba, conservative eating. Kaso sabi ko sa sarili ko, sige, might as well enjoyin na din tong araw na to. So napakain tayo ng mga desserts, wherein sabi ko sa vlog na sushi or carbs lang dapat yung kakainin ko, mostly carbs and protein. So napakain tayo ng dessert, pero hindi ako kumain ng high fat foods, boy, na mamantika. Mostly carbs pa din naman nakain ko. Yan, so yung pinaka high fat meal ko siguro doon nakuha ko lang sa cheese, boy, tsaka dun sa ice cream and chocolate. Pero wala akong kinain na mamantika talaga, boy, na damaging or nakaka-inflame talaga, boy. So yun nga, aftermath ng physique natin or ng weight natin is 156.8 pounds pagkatapos natin kumain. Nakita nyo, kinompare ko siya dun sa vlog, sa end clip ng vlog. So wala akong sinabing explanation doon kasi dito ko i-explain yun sa vlog na to. So yun, boy, ang ginawa ko the day after is nag-back on track lang ako, boy. Kasi ngayon, as of this day, August 4 na. So 26 days out na lang tayo from our bodybuilding show. Okay, so laro na natin, 26 days out na lang tayo. And ayun, so sobrang watery ng katawan ko yung aftermath niya, boy. So anong ginawa ko nga, back on track lang, tapos nag-load ako ng maraming water to flush out the excess water weight. As in, ayan, makikita nyo, magpa-pump ako, magki-quick pump ako ng dumbbells tsaka push-up sa bahay. Pero hindi ako nag-back kasi kaka-back workout ko lang nung ano, diba? So pinump ko shoulder, chest, and bicep, tricep. Yan, so magpapapanood ko sa inyo now na pati yung physique without a pump and with the pump. Panoorin nyo, let's go. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Next to them just a time, just like another season. You came into my life just like another season. Next to them just a time, just like another season. So yan, boy, napanood nyo, diba? With tawag dito, stop kasi ako nito enforcer. Ayan, without the pump and with the pump. So nakita nyo, boy, sobrang laki ng tiyan ko. So dun lahat nag-hold lagi ng water yung katawan ko. Yan, bakit ganun? Kasi genetics, boy, yun yung genetics ko. Dun lagi ako nag-hold ng water weight. Kaya nakikita nyo, laging malaki yung tiyan ko, or malaki pa talaga yung tiyan ko kahit na lean na ako. Kasi yun yung last to go ko, boy, or yun yung pinakahuling
stubborn area ng katawan ko. Papayat na lahat, pero yung stubborn belly fat ko andyan pa din. So kailangan natin ngayon, 26 days out tayo, idig natin yan, boy. Wala akong drastic manipulation na gagawin. Basta ngayon magbaback on track lang ako. Tapos ayun, boy, yun lang. Huwag kayo magpapastress. Ako nga 26 days out, nag-cheat day ako. So hindi ako nagpapastress. Papakita ko sa inyo na maganda pa rin yung package na i-showcase natin sa show day, boy. So tara, leg day tayo. Basic. Tell my mama I'm sorry that I blame her for all the shit I know that I could fix. I get mad and scream it down on paper, then I go and call my therapist. I'm a little too much, I'm a little too lazy. Sometimes I feel like you hate me. Got me feeling so stuck. I think that I'm unplugged. In my brain there's no blood. Serotonin not enough. Hit my bed like a glove. And my eyes seal shut. And my mind feels numb. Give me for the things I said. I'm not mad at you. I had a really bad day, barely getting through. I feel like I've been on the same damn fucking loop. I know that it's all in my brain, but it's fucking true. 'Cause I can't seem to escape from the pain. I just need to. Hey boy, dito na natin tatapusin yung aftermath ng cheat day. So bottom line dun, boy, sa ginawa ko ngayon, pauwi na tayo, tapos na tayo mag-leg day. Supposed to be dapat, diba, ano, refit day lang, high carb. Pero napakain na ako, so it is what it is. Wala na akong pake dun. So ang pinaka point ko lang sa inyo, boy, is huwag kayong magpapastress if ever nangyari sa inyo yung ganun, boy. If ever napakain kayo. Yun nga, kasi mostly kapag yung iba napakain, lalo pa silang kakain, lalo pa nilang papalakihin yung damage. Which is, nagagawa ko rin dati yan, boy. Nasasabihin ko bukas, okay, back on track. Kaso, yung guilt nangingibabaw, diba? Tapos, mas lalo ko pang papalalain yung sitwasyon. Dati yun, okay? So, again, boy, if masyado kayo nai-stress sa fitness journey nyo, wag. Kasi fitness is a lifestyle, boy, okay? Huwag kayong gawin nyo siyang lifestyle, huwag nyo siyang gagawing buhay nyo. There's more to life than being guilty. Kasi nag-diet ka tapos nag-disgrasya mo yung diet mo. Hindi ganun, boy, kasi marami pang pwedeng paraan. Kaya nga, boy, andito ako, i-share ko ulit sa inyo kahit na medyo hassle. Ayan, hassle sa pagbablog. Pero ayun, gusto ko nga din, napanood ko kasi yung dati kong sarili na sobrang sipag ko. At least kahit pa paano ngayon, kahit pa Samsulex style lang tayong ganyan, na-share ko pa din yung mga inputs ko sa inyo, boy. Tapos, okay, ba't tatanong nyo, ba't ako nag-pump? Okay, kasi, di ba, napakita ko na nag-pump ako sa inyo na quick pump. Para i-push yung glycogen sa muscle, boy, okay? Para magamit yung glycogen sa muscles ko, and then magre-refill ng bagong glycogen para, syempre, yung mga excess food na kinain ko nung the past day or the past night, magagamit sila sa glycogen. At least man lang umiikot yung calories, diba, boy? Kasi yung muscle, boy, napakaganda niyan, lalong-lalo kapag marami kayong muscle sa frame nyo, mas mabilis kayo mag-burn ng calories. So mas maraming kailangan na glycogen stores na mapuno, wherein kapag wala ka muscle, kapag puro ka cardio, kapag puro weight loss yung priority mo, boy, pangit. Hindi siya masyadong optimal. Kasi yun nga, isang downside din nun, pag puro weight loss yung focus mo, wala ka masyadong muscle mass, kapag ka napakain ka, mas mahirap siyang i-undo, boy. Yan. Yun, so ganun lang, boy. Basic lang ang buhay. Huwag kayo masyado magpapastress kasi there's more to life
than what we are doing, than what you are watching. Yung napapanood nyo or nakikita nyo sa social media. Okay, so social media yan, yung mga highlight reel ng buhay yan, diba? So, yan. Wala akong masasabi, boy. Panoorin nyo na lang, papakita ko na lang sa inyo. I'll do the fucking work na kayang-kaya pa din maging fit, diba? Kahit na ito kasing ginagawa ko yun, naka-contest prep ako, boy. Syempre hindi naman relatable sa lahat. Yung iba gusto lang talaga yung ma-recover nila yung nila, yung life nila, yung maging confident sila sa sarili nila, boy. Diba? So, iba kasi yung boy, yung contest prep or yung cut or yung pressure kapag ka nagko-contest prep ka compared kapag gusto mo lang pumayat. Pagka gusto mo lang pumayat na fit, diba, boy? Huwag kang maglagay ng timeline sa sa journey mo. Okay, kapag ka nahihirapan ka, hindi mo kaya sa sarili mo, kumuha ka ng coach mo. Okay? So, madaming online coach ngayon na magagaling, na matatalino, boy. Ako nag-online coach ako, pero hindi ko sinasabing ako yung kunin nyo. Basta kung sino yung idol nyo, pinaka parang sa tingin nyo sa social media, magkiklik kayo ng taong yon or ng coach na yon, siya yung i-hire nyo, diba? Kaya nga ako hindi ko na masyadong pinopromote yung coaching ko, kasi yun nga din, pag yung iba pinupush ko yung coaching kong ganyan, hassle na sa part ko, hassle pa sa part nila, kasi parang ang hinihingi nila sa coach is magic. Hindi naman kayang mag-magic ng coach, boy. Ang kaya ng coach gawin is i-guide kayo sa tamang paraan, yung hindi na kayo mahihirapan sa trial and errors na nangyayari sa buhay nyo, diba? Kunwari, magse-self-coaching ka or magse-self-try ka na pumasok sa fitness journey mo, magse-self-experimentation ka, kaso mali-mali yung ginagawa mo. Yun yung benefits ng coach. So, pwede kanyang i-guide. So, sa coaching kasi, boy, kapag kukuha ka ng coach, hindi naman po pagkakuha mo sa coach, okay, yun na, go na. Hindi, meron pa yung syempre, pagkakuha mo sa coach, tutuklasin niya rin muna yung katawan mo, yung kung paano mag-respond yung katawan mo to certain food, to certain trainings, to certain calories. Yan, ganun yun, boy. Hindi yung snap, ayun na, pag nagka-coach ka, ang galing, okay na. Hindi ganun, boy. Kailangan pa din i-test ng coach yung kaya ng katawan mo. Okay? So, mapapadali niya lang yung buhay mo, kasi kapag natuklasan niya na yung katawan mo, okay na, dun na, tuloy-tuloy na. Basta susunod ka lang, huwag ka magsisinungaling sa coach mo. If napakain ka or hindi ka nag-training, hindi ka nag-cardio, diba? Hindi ka nag-steps, sabihin mo agad para hindi nahihirapan yung coach. Yan. So, marami akong client, wala akong client na sinungaling. Yun yung mapagmamalaki ko, boy, kasi kapag ka napakain sila, sasabihin nila sa akin. Or kapag ka napakain sila, hindi sila magre-report sa akin. So, ayan, boy, nandito na tayo sa bahay. Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa panonood. Like and subscribe pag nagustuhan nyo yung video. Let's go, basic!